morning po sa lahat. Hallelujah. Teka lang ho. Mag-alis lang ako ng isang butones. Okay. Praise the Lord. Sabi po kanina ng presider po natin, talagang sobrang init na po ngayon. Amin po ba doon? No? Grabe. Tinalo pa natin yung may lagnat. Kasi pag may lagnat ka, kinukumbulsyon ka, nasa 39 ka lang yung temperature mo eh. Pero nung nakaraan, umaabot ng 42 yung temperature ng init. So, ganon katindi. Amin po ba doon? Pero sabi nga, nang tumayo kanina rito, salamat pa rin dahil kahit hindi pabor sa iyo ang panahon, no? Ang weather dahil sobrang init, naging resolve naman sa iyo. Amin po ba doon? Yung pananambahan mo sa Panginoon. Dahil sa ating mga anak ng Diyos, ang ating pong pagsamba sa Kanya ay talaga namang non-negotiable. Amen po ba doon? No? Hanggat hindi bumibiyak ang lupa at umuulan ng apoy, tuloy ang pagsamba natin sa Diyos. Amen po ba doon? At dahil sobrang init ng panahon, mas patindihin pa po natin yan. Pag-usapan na po natin ngayon ang impyerno. Okay. Amen. Let's talk about the reality of hell. Kasi po, bilang lingkod ng Diyos, kung ano po yung katotohanan sa Bible, hindi po namin pwedeng itago po sa inyo yon. Sa susunod, pag-uusapan naman po natin ang langit. Amen. No? Sabi ko, Lord, sana pag langit, naka-aircon na rin kami para langit na talaga, Lord. Amen pa ba doon? No? Pero ngayon, dahil mainit pa yung katotohanan na merong impyerno talaga. Kasi po, rampant ngayon sa social media, ang misunderstanding, no, conceptions about hell. Yes, may mga kataruan na po kasi na talagang kumakalat ngayon na ang impyerno daw ay wala, no? Hindi raw totoo ang impyerno, imahinasyon lang daw yan ng tao. Ang impyerno daw sa iba ay para bang eto na po yung mundong kinagagalawan po natin. Hindi po yan yung nakalagay at nabasa po natin sa Bible na dinidefine ni Jesus about hell. Amen po ba doon? Amen po ba doon? No? Sabi mo sa katabi mo, mukhang wrong timing yata yung pag-invite mo sa akin, ha? Di ba? Akala ko pag-uusapan, blessing, bakit papuntang impyerno to? Di ba? Okay. Hindi, kasi po, kung ngayon pala nagre-reklamo na tayo sa init how much more pagdating po sa impyerno? Grabe po yung sinabi po ni Jesus, mayroong apoy na hindi namamatay. Hindi po nagbibiro si Jesus pagdating sa bagay po na yon. No? Alam na po natin na si Jesus, He is the way, the truth, and the life. Walang anumang kasinungalingan na lumalabas po sa bibig ng ating Panginoon. Amen? Amen? No? So, our topic for today is entitled, nag-iisip ako, sabi ko kay Mariam, ano kayo magandang title dito? Kasi hell is real. Masyadong sobrang ano na yun eh. Diba? Oo, alam na. Ito na lang, hello. Okay? Hello. Okay? Of course, sa mga atheists, hindi issue sa kanila ang impyerno. Kasi hindi naman sila unang-una naniniwala sa Diyos. Pero sa Bible, dinefine sila dito. Ang sabi po sa Bible, in Psalms chapter 14, verse 1, the fool says in his heart, there is no God. Ang mga hangal daw, sinasabi nila sa kanilang sarili, ay walang Diyos. Yan yung mga taong hangal. Sabi po sa Bible yan, hindi tayo nagsasabi niyan. Ang Bible po. Amen? Ang sino mang hindi naniniwala sa Diyos, sabi sa Bible, hangal yung taong yon. Sabi po yan, no? Foolish po yun, fool. Okay? Kaya sa totoo lang, meron pa nga silang di ba? No, meron pa nga silang pagdiriwang every April Diba? April Fool's Day, di ba? No, kasi mga araw at buwan ng kahangalan, yun ang sinasabi po nila. Pero sa Bible, sabi diyan, sa mga taong hindi kumikilala at hindi naniniwala sa Diyos, mga hangal po sila. Okay? Pwede mo pagtawanan ng Diyos ngayon habang nabubuhay ka. Pero the Bible says you cannot mock God. No? Kung akala mo ang buhay ay dito lang sa lupa, well, yan ang paniniwala mo. Let's see. Amen po ba doon? Kasi tayo, ang paniniwala natin, yung sinabi sa Bible. Amen. There is life after death. Tama po ba doon? No? At dalawa lang patutunguhan ng tao. Come on, nandiyan po ba tayo? No? At ngayon po, isa sa pag-uusapan natin yung
yung isa sa parables ni Jesus about kay Lazarus at yung the rich man. Okay? About the rich man. You know that story? No? Very well, no? Dito sa parable na to, sabi po, based on my study, no, nung pinag-aaralan ko to, may mga scholars na sabi na hindi siya parable kasi nga pinangalanan yung karakter, Lazarus. Kasi lahat ng mga parables si Jesus walang pangalan. Okay? Kaya nga, there was a man, puro come on, nandiyan ba tayo? Pero ito may pangalan, Lazarus. Pero sa amin ng mga scholars, parable yan ni Jesus. Well, anyway, parable man siya o hindi. Alam, huwag kayo mag-alala, pagdating ko sa langit, tatanungin ko si Lord kung parable ba to. But the point is this, napaka-importante ng story na to, na itong kwento na to. Amen po ba doon? Napaka-importante ng kwento po na to. Are we getting this? Are we getting this? Now, in Luke chapter 16, verse 19 to 21, look at this passage, no? Basahin ko po sa inyo. Si Lord po nagsasalita po rito, pinaparinggan niya yung mga Pharisees. Okay? At ito naman yung naging tugon ng Lord. Nagbigay siya ng mga parables at isa sa binigay niya, ito yung parable or talinghaga about sa isang beggar sa Tagalog, pulubi at ang isang mayaman. So sabi diyan, Jesus said, there was a certain rich man who was splendidly clothed in purple and fine linen. Sabi diyan, and who live each day in luxury. Wow, grabe to. No, sarap-sarap buhay na ito eh. Hang na hang ang buhay ba? Amen. No, and at his gate lay a poor man named Lazarus who was covered with sores. As Lazarus lay there longing for scraps for the rich man's table, the dogs would come and lick his open sores. Finally, the poor man died and was carried by the angels to sit beside Abraham at the heavenly banquet. The rich man also died, was buried, and went to the place of the dead. There, ano nakalagay? In torment. Okay? He saw Abraham in the far distance, no, with Lazarus at his side. Okay? The rich man shouted. He cried out, Father Abraham, have some pity. Send Lazarus over the tip of his finger in water and cool my tongue. I am in anguish in these flames. But Abraham said to him, Son, remember that during your lifetime, you had everything you wanted, and Lazarus had nothing. So now he is here being comforted, and you are in anguish. And besides, there is a great chasm separating us. No one can cross over to you from here, and no one can cross over to us from there. The rich man said, Please, Father Abraham, at least, okay, notice the word, at least send him to my father's home. For I have 5 brothers, and I want him to warn them so that they end up in this place of torment. But Abraham said, Moses and the prophets have warned them, your brothers can read what they wrote. Ayun naman pala, available palang Bible. Di ba? The rich man replied, No, Father Abraham, but if someone is sent to them from the dead, then they will repent of their sins and turn to God. But Abraham said, if they won't listen to Moses and the prophets, they won't be persuaded even if someone rises from the dead. Now, tingnan po natin. Dito po tayo magbababad at ito po yung pupuntahan ng ating mensahe, yung istorya po ng lalaking mayaman at ni Lazarus. Balikan po, sabi niya, no, there was a man daw, a certain man, rich man, mayaman po ito who was splendidly clothed in purple. Tingnan ko, sa ancient time pala, pag nakadress ka raw ng purple, ikaw raw talaga yayamanin. Kasi yung pinangkukula doon ay galing sa oil. Okay? At napaka-expensive daw, nakalagay doon, most expensive clothes. Grabe. Sobrang yaman mo kapag naka-purple ka, linen ka. Okay? Ito yung ano mo, damit mo. Alright? No? At sabi diyan, itong lalaking mayaman, sobra daw siyang bulgar, party everyday talaga. No? Talagang grabe yung kanyang yung walang taros na pagsasaya. Okay? No? Buffet lavishly. Talagang masasabi natin na show off to. Lantaran talaga. Sarap-sarap buhay. Amen.
Naintindihan po ba natin? No? So every day he parties like a king. Para siyang hari kung mag-party talaga. Dahil sobrang yaman niya eh. And yet, etong si Lazarus binanggit dyan, no? Yung pangalan ni Lazarus, pag tinignan niyo po yan sa Hebrew, ang nakalagay po doon ay Eleazar. Which means, God is my, sinakalam? Is my help. God is my help. Eleazar, ang ibig sabihin po ng Lazarus. Kaya nabasa ko doon, God is my help. Tapos hirap na hirap. Lord, bakit nangyari yun? God is my help. Tapos walang makain. Mamaya titingnan po natin yan. No? So si Lazarus, sabi diyan, Lazarus was covered with sores. Si Lazarus daw ay punong-puno raw. Tadad daw ng sugat, pigsa, nana. Come on, name it. Talagang napakarami. No? Napakaraming sugat po. And sabi niya, hoping to eat the bits of food. Could you imagine, tingnan mo, yung contrast itong dalawa, habang ang lalaking mayaman ay bihis na bihis, no, ng purple linen, nakadress ng purple, no, bihis na bihis, ito namang si Lazarus, talagang bihis din ng sugat. Tad-tad po siya ng covered ng sore, sabi po dyan. Amin po ba doon? Ibig sabihin, yung kalagayan po rito ni Lazarus ay sobrang kalunos-lunos. Kaawa-awa. Amen. Yung kanya pong kondisyon. Malaketong yung kanyang sakit at buong katawan, tad-tad ng sugat. No? And not only that, sabi niyan, he was starving, longing to eat. No? Gustong-gusto niya makakain, gutom na gutom siya. At hoping siya na makakain siya mula sa nalalaglag na mumo ng mga mayayaman. Ganon kahirap. Ganon kalunos-lunos yung kalagayan po ni Lazarus. At ang matindi pa rito, nakalagay yan, even the dogs would come and lick his open sores. I mean, wala ka nang makakain, punong-puno ka pa ng sugat, tapos yung mga aso lumalapit pa sa'yo, dinidilaan pa yung sugat mo. Eh matindi na po yun. Yung dog dyan, tingnan ko pa ano yung dog dyan, yung wild dog. Kumakain ng basura, ng marurumi. Hindi yan domesticated dog ha, yung parang, at dinilaan siya ng Shih Tzu. Hindi yon. Askal yon yung matasabi natin. Hindi siya yung dog na inaalagaan ng yung alagang bahay. Hindi, wild dog. Dinidilaan daw yung sugat ni Lazarus. So, hindi niya na maitaboy kasi wala na siyang lakas eh. Dahil gutom na siya, hirap na nga po siya. Wala na siyang lakas para itaboy pa. Palisin pa yung asong sumusugat sa dumidila sa kanya. Pakahirap na po ng kanyang kalagayan. No? So sobrang contrasting na sitwasyon itong dalawa. Itong lalaking mayaman, rich man, at yung beggar. No? At yung lalaking mayaman, makikita natin, of course, pag sinabing mayaman, grabe yan. Diba? Namumuhay yan para sa kanyang sarili. Distracted yan ng mga bagay sa mundo. Clouded by his riches, no? Distracted by his wealth. Amen. Samantalang si Lazaro, dahil sa walang-wala siya yung picture na hopeless and helpless na sobrang nakadepende sa mercy at grace ng Lord. Are we getting this? No? Nandiyan ba tayo? Are we getting this? No? Now, si Lazarus po, sabi niya, picture po siya ng helpless and hopeless na sobrang dependent sa grace ng Lord. So, yung mga Pharisees nakikinig kay Jesus, siguro iniisip nila, bakit napunta yung mayaman sa impyerno? Hindi ba maiisip yun? Di ba? Kasi parang inisip na, di ba, bless na bless yung tao tapos napunta doon. Kasi akala natin kapag maraming ganon, tingin natin sa tao, grabe, bless na bless naman tayo sa taong ito. Tama ko ba doon? Pero bakit siya napunta sa impyerno? Yan po yung ating ibababaan po ngayon. Sabi niyan, finally, the poor man died. Okay? The poor man died and was carried by the angels to sit beside Abraham at the heavenly banquet. The rich man also died and was buried. Ibig sabihin po nito, namatay si Lazarus and he was carried by the angels. Hindi ko lang alam kung sino angel po ito, si Angel Locsin ba yan? Basta, he was carried by the angels, no? At makikita po natin dito, dinala siya, sabi niya, carried him to Abraham's bosom or Abraham's side, dinala siya. Si Lazarus yung namatay, dinala siya
sa bosom, sa dibdib po, bosom ibig sabihin, sa side ni Abraham. At interesting, nung namatay si Lazaro, namatay din yung mayaman. Andiyan ba tayo? Susundan po natin. Namatay din po yung mayaman. Tandaan natin, ang kamatayan, ito yung common denominator ng mga tao. Ulitin ko po lahat ng tao, kung gusto mo magkapantay-pantay tayo, dyan yun sa kamatayan. Kayo na puro contrast, pero pagdating dito, pantay na sila. Namatay yung mahirap, namatay din yung mayaman. Kasi ang kamatayan ay darating talaga kahit kanino. Mayaman ka man, mahirap ka man, matanda ka man, o bata ka man, darating ang kamatayan sa sino man o sa bawat isa. Hindi mo matatakasan po yan. Amin po ba doon? At sa kamatayan, pantay-pantay tayo. Walang magagawa pera mo dyan. Wala magagawa yung fame mo dyan, yung position mo dyan. Kahit mataas pa ang position mo, kahit presidente ka pa. Pag dinatang ka ng kamatayan, patay kang bata ka. Amin po ba doon? Diyan tayo pantay-pantay. Walang sinasanto yan. Amin po ba? Amin po ba doon? Walang exempted po. Lahat mamamatay. So, kayo na very contrasting ngayon. Okay na sila, nagkapantay na sila, namatay yung mahirap, namatay din yung mayaman. So yung mayaman daw, maaaring nung nilibing, sobrang ingrande ng libing, ng burol. Inisip ko nung binabasa ko, siguro si Lazaro nung namatay, baka wala nakakaalam. No, akala natutulog lang. Kasi nga, si Lazaro, nangingi lang ng mumu eh. Diba? Pulubi. Pero yung lalaking mayaman, ingrande nung inilibing, nung binurol. Maaaring si Lazaro, wala nakakaalam. No? Nung namatay po siya. Andiyan pa tayo? No? Si Lazaro, sayang pinasundo ni Jesus ng mga angels. Si mayaman, namatay at nagtungo sa punishment. No? Ibig sabihin, sarap ng buhay, tapos sa pangwalang hanggan ay nakakaawa sa pangwalang hanggan. Ang masakit po yun kung isipin mo. Tama po ba doon? No? Yung bang ang ganda-ganda ng suot mo, branded lahat ng mga sinusuot mo. Tapos pagdating po sa impyerno, wala ko, paparusahan ka lang dyan, pahihirapan kung saan yung kaluluwa mo, talagang hindi na makakaalis po dyan. Amin po ba doon? Amin po ba doon? No? Yung bang yung nanay, binigay lahat ng grades, lahat ng buhay sa anak para tumaas yung grades. Tapos makikita mo, yung anak mo, dahil hindi nakilala si Lord, may placard, going to hell. Ba, ang taas-taas ng grades, tapos pupunta lang impyerno. Amen. Amin po doon. Diba, nagsikap ka rito, nakapagtayo ka ng malaking bahay, marami ka napuntan, tapos may isip mo yung taong yon, mapupunta lang sa impyerno. Amen. Amen po ba doon? No? Successful ka rito, pero pagdating doon sa pangwalang hanggan, sabi doon, merong uod na hindi namamatay, gagawin kang pulutan. So, bawat isa sa atin, harap sa kamatayan. Hindi ito, alam ko pag sinabing kamatayan, hindi ito komportableng pag-usapan. Actually, dito nga tayo nagigising eh. Tama po doon. Kasi nakonfront tayo ng isang katotohanan na ang kamatayan darating po sa atin. Amen. Amen. Pakisabi sa katabi mo. Huwag mo sabihin mamamatay ka rin. Hindi. Ipasusundo ka rin ni Jesus sa mga angels. Yun na lang. Di ba? Okay? Yun na lang. So sabi diyan, and just as each person is destined to die, no, in Hebrews chapter 9, verse 27, ito po ang passage na nakabaka po diyan. Sabi diyan, just as each person is destined to die, nakadestino raw sa sino man ang kamatayan. Okay? To die once. And after that comes judgment. All of us, sabi diyan, we are destined to die once. And when you die, sabi niyan, you're gonna meet God. You're gonna face judgment. Hindi ka magiging daga, hindi ka magiging pusa, hindi ka magiging ipis o paro-paro. Yung pinaniniwalaan na kapag namatayan ako, may nakita kang paro-parong itim na sila. Ako, yung tsahin ko yan. Tama ba? Nakakita ka ng butiki. Nako, yung kapitbahay ko yan. Hindi po. Walang sinasabi ang Bible nun. Read the Bible. When you die, you're gonna face God. You're gonna meet judgment. Are we getting this? Are we getting this? And one day, we're all gonna die. Mamamatay po tayo eh.
Sa Bible po, tandaan nyo, wala pong tinuturo na yung idea ng purgatory. Wala pong purgatory. Mamaya makikita natin dito na walang purgatory dito sa story na to. No, there's no such thing na nag-exist ang purgatory po. Wala pong tinuturo po niya. Kasi ang purgatory, tinignan ko rin, no, ang paniniwala pala nila dito ay tulad ng holding tank. Tingnan ko pinag-aralan holding tank na kapag hindi ka naman daw ganun kasama, ay di mapupunta ka raw sa purgatorio. At dito sa purgatorio, pwede mo raw pagbayaran yung mga kasalanan mo. And then kapag nagiging okay ka na, magle-level up ka, no, at pinanalangin ka ng mga tao sa paligid mo, mapupunta ka sa langit. Nako, walang sinasabing ganun sa Bible. Amen po ba doon? No? Andiyan pa tayo? Kasi kung ganun lang ang labanan, hindi mo na pala kailangan si Jesus. Pwede ka pala pagka pinag-pray pa na namin ikaw, pupunta ka rin pala ng langit kapag namatay ka. Amen po ba doon? No? Kasi, biruin mo, imagine mo yung taong napakasama, sindikato, tapos namatay, tapos sinabi sa'yo, pre, sagot, pag ako namatay, nagsabi na ako sa asawa ko, mag-Gcash siya sa inyo. Ipag-pray nyo lang ako. Aba, hindi mo makukuha yung langit sa Gcash mo. Amen. Andiyan ba tayo? No? So let's continue. Luke chapter 16, verse 22 to 23. Finally, the poor man died and was carried by the angels to sit beside Abraham at the heavenly banquet. The rich man also died. Parehos namatay and was buried. And he went to the place of death. There in torment, he saw Abraham in the far distance with Lazarus at his side. Now, let's talk about 3 truths about hell. Okay, mabilis lang to. Regarding po sa tinuturo po ni Jesus. No? Sa story na to. So, what Jesus taught about hell. Number 1 dyan, hell is a place of torment. It's a place of torment. It is a place of anguish. No? There is so much agony in hell. No? Meron daw worms na hindi namamatay, fires, flames na hindi namamatay. At sabi niyan, the rich man shouted, verse 24. Look at this. The rich man, yung namatay ang lalaking mayaman, sabi diyan, the rich man shouted after siya mapunta sa place of death. Ano po ang kanyang kalagayan, kondisyon? He cried out. Madali, mahirap. Mahirap. Sabi niya, the rich man shouted, Father Abraham, have some pity. Send Lazarus over here to dip the tip of his finger in water and cool my tongue. I am anguished in this place. Ay, grabe to. Dalawang bagay lang yan. Tayo tama o si Jesus ang tama? Are you with me? Sabi doon ako ng laki may... Sabi, Amang Abraham, baka po pwede mo lang sabihin diyan kay Lazaro na itaw-taw man lang kahit dulo ng kanyang daliri, ilagay sa akin dila sapagkat sobrang hirap dito, sobrang init. Maibsan man lang kahit konti, maaaring ganun yung sinasabi ng lalaking mayaman. Kaya sabi niya, baka pwede mo namang utusan si Laz. Itong lalaking mayaman, itong si Poging ito, patay na na boss pa rin talaga no? Makikita mo kung makapag-utos pa talaga Utusan mo naman niya si Lazaro. Makikita po natin dito na ang place na to is a place of anguish, torment. No? Totoo po na merong impyerno. Ang isang taong hindi niya na-enkwentro ang Panginoon, ang isang taong hindi na nampalataya sa Panginoong Jesus, there's no such thing na mag-exist ka nang wala lang. Dalawa lang po yan. Langit or impyerno. Amen po ba doon? Amen po doon. No? Kung hindi ka naniniwala sa impyerno, hindi ako makikipag-argue sa iyo. Paniniwala mo yan But let's see. Come on, nandiyan ba tayo? Are you with me? No? Ako, naniniwala ko because that's the Bible says. No? Pag napunta ka sa impyerno, wala na. Hindi mo na maitutulungan sarili mo. Your money cannot help you. Your religion cannot help you. Your friends cannot help you. Your business cannot help you. Your grades cannot help you. Your career cannot help you. No? Nakita natin, yung lalaki bang mayaman? Naligtas ba siya ng kanyang yaman? Amen po ba doon? So no one can ever save you but Jesus Christ.
Tanging ang Panginoon lang ang po pwedeng, look at this, tanging Panginoon lang ang po pwedeng makapag-alis sa iyo sa kapahamakan. Tandaan mo, wala ka pang ginagawa, makasalanan ka na. Kasi may nanam mo na yan eh. Amen. Kaya nga si Jesus natawag sa kanya, Savior. Bakit tinawag siyang Savior? Kasi merong ililigtas. At sino yung mga ililigtas? Eh di yung mapapahamak. Dahil ang kapahamakan ay tiyak. Amen. Hindi lang siya tinawag na Lord, kundi Savior. Amen po ba doon? Tagapagligtas. Dahil ang tao, kahit ipanganak ka, ang tao ay patungo na sa kapahamakan. Hiwalay sa biyaya ng Diyos, hiwalay sa Panginoong Yesus, impyerno ang naghihintay sa sinuman. Wala kasing makapagliligtas sa atin. Hindi ka kayang iligtas ng simbahan. Hindi ka kayang iligtas ng paatin-atin mo, pag-serve-serve mo. Kahit napaka-dedicated mo pa maglingkod dyan, amen, kahit napakatindi mo ng mga grades mo dyan, kapatid, pagdating sa judgment, hindi yan ang requirement sa iyo, si Jesus lang. Sapagkat sabi in Acts chapter 4 verse 12, walang pangalan sa sino ng langit na ibinigay ng Diyos ay kaliligtas ng tao, kundi ang pangalan ng ating Panginoong Yesus. Now, kung para sa iyo, hindi totoo si Jesus, well, hell is real, heaven is real. Amen po ba doon? Now, ano yung gravity ng torment po doon sa impyerno? Sabi diyan, no, sa verse 24, the rich man shouted, crying out, sabi niya, Father Abraham, have some pity. Send Lazarus over here to dip the tip of his finger in water and cool my tongue. I am in anguish in these flames. He began to cry out for mercy. Amen po ba doon? Pero sabi nga, it's too late. It's too late, no, for you to cry out mercy kapag ka tapos na. Kapag namatay na ang tao, kahit tumawag ka pa sa Diyos, it's too late. Ngayong buhay ka pa, pag tumawag ka sa Diyos, yung mercy ni Lord, immediately kakatagpuan ka. Yung grace ni Lord, immediately may experience mo ngayong buhay ka pa. Pero kapag namatay ka na, it's too late, my friend. Tingin ka sa katabi mo, no? Parang hindi ka na humihinga. Mamaya tayo, doon tayo sa highlights mamaya. Amen po ba doon? Tingnan muna po natin the reality of hell. Are you with me? No? No? You can cry out for mercy now and you will receive mercy now. Pero kapag namatay ka, kahit anong sabihin mo pa kay Lord, wala na. Wala na. Now, the second thing about hell, ano yung una? It is a place of torment. The second thing is, people are still conscious in hell. Conscious. Conscious po. No? Aware siya sa torment niya. He can feel, he can communicate, he can even remember na nireject niya yung gospel. No? He is a place of remorse, no, regret. Sabi niya, I am tormented, I am in anguish in this flame. Sabi, so there is hell, there is fire, there is consciousness in hell. May pakiramdam ang tao. Makita natin lang mahirap na hirap. Tama po ba doon? May pakiramdam po eh. No? Sumisigaw siya dito. He cried with a loud voice. Hell is a place of what? No? Ang tao ay meron pong conscious. Pwede mo siyang baliwalain ngayon, pero ang impyerno, tandaan niyo, naghihintay po yan. Sabi sa Bible, ang impyerno ay create ng Lord para sa kaaway kaysa Satanas at sa mga demonyo. Kapag daw ang tao ay napunta sa impyerno, hindi raw yun gusto ng Diyos. Ginusto yun ng tao. Kasi may free choice ka, may free will ka. Amen? Kapag ang tao napahamak, hindi yung gusto ng Diyos para sa kanya. Pinili yun ng tao. Are you with me? Are you with me? Are you with me? No? Sabi niya, verse 25, but Abraham said to him, Son, remember that during your lifetime, you had everything you wanted and Lazarus had nothing. So now he's here being comforted and you are in anguish. Now, ang tanong ko sa inyo,
Ano ba, bakit ba itong lalaking to? Balikan natin, napunta sa impyerno. Dahil ba siya ay mayaman? No? Dahil ba siya ay mayaman? O dahil nag-refuse siya na maniwala sa Panginoong Yesus? Amen? No? Andiyan mo ba tayo? You know why? Kasi ang tendency, ang consistency ng Bible in the verse, Luke chapter 16 to Alam niyo po, sa Luke chapter 18, yung the rich young ruler, alam niyo yung story na yon. No? Hindi niya nagawa mag-follow kay Lord dahil hindi niya kayang ilet yung kanyang yaman. Clouded by his wealth, his riches, distracted by his riches. Kaya sabi ni Jesus, mas posible pa na makapasok, no, ang kamelo sa butas ng karayom kaysa ang taong mayaman sa kaharian ng Diyos. Bakit? Kasi ang lalaking, ang sino mang mayaman, wala siyang ibang pinagkakatiwalaan kundi pere. Tama po ba doon? At siyempre, yung bagay na hindi mo kayang ibigay, doon ka lubos na nagtitiwala. Tama ba doon? So yung rich dito, nandun siya sa panahon ng kanyang kasagsagan, abay, hay na hay ang buhay, ba hindi niya kailangan ng Diyos? Kasi bakit mo naman kakailanganin ng Panginoon sa napakaganda mong sitwasyon at kondisyon? Anya pa ba tayo? No? Kapag mayaman ka, naisip mo, i-enjoy ang buhay. Mag-travel, pleasure. Come on. I-enjoy ang buhay. Kung paano magiging more powerful. No? At dahil dito, ang iniisip mo, yung layaw, yung saya, yung kapangyarihan, yung ligaya, wala ka ng oras na isipin pa ang Diyos. Tingnan mo yung katabi mo. Kung binigyan niyang kagabi ni Lord ng 1,000,000, wala yan dito. Nakabook na yan sa Boracay. Totoo. Kasi kapag mayaman ka, hindi, real talk yan, tama? Okay, isipin mo, ano kaya gagawin ko rito? Ang gagawin ko rito, grabe. Sarap-sarap buhay to. At di mo na maiisip yung Diyos na nagbigay Tama po ba doon? Sabi mo sa katabi mo, buti na lang, nandito ka. Amen. Amen. No? Hindi dahil sa, yung lalaki dito, hindi siya napunta sa impyerno dahil mayaman siya. Ang dami-daming mayaman sa Bible. Si Abraham lang mayaman yan Tama po ba doon? Si Job, napakayaman. Si David, si Solomon, mayaman. Si Zacchaeus, mayaman. Hindi naman yung kayamanan, hindi lang sa pagiging mayaman yung dahilan kung bakit napahamak itong lalaki, kundi nag-refuse siya na pagkatiwalaan ng Panginoon na maniwala sa gospel. Nasa ending po yan ng story Alam niya naman yung gospel, kaya sabi, papuntahin mo na lang. Alam niya. Kaya lang, noong time na hay ang buhay niya, wala siyang time na isipin ng Diyos. Amen po ba doon? Amen po ba doon? No? Hindi niya nare-realize na kailangan dyan Diyos. No? No, nasa impyerno ba yung mayaman? Dahil mayaman, hindi po. Kundi dahil po, hindi siya naniwala sa Panginoon. Amen po ba doon? Nandiyan ba tayo? Hindi ibig sabihin na, Pastor, ibig sabihin pag mayaman pala, impyerno. Ba, maghirap. Nakakabilis pala buhay ng katabi ko. Ba, hirap na hirap sa buhay. Diba kasi parang, pag hindi mo naintindihan, look at this, pag hindi mo naintindihan ito, baka conclusion mo, pangit pala maging mayaman. Praise the Lord, hirap na hirap ako, walang-wala ako, Lord. Hallelujah! Ay, hindi po yan ang ibig sabihin yan. No, kapag sobrang hirap na hirap ka, nakakabless ang buhay mo, hindi po totoo yun. No? Ang kasalanan niya, nag-refuse siyang paniwalaan ng gospel. Amen? Pangatlo, hell is eternal. Eternal. Oh. Hell is permanent. Pag ang tao napunta sa impyerno, kapatid, hindi uubra dito yung rewind ni Ding Dong Dantes sa ni Marian. Walang rewind dyan. Oh, walang second chance din dyan ni John Lloyd. Totoo. Are you with me? There's no more hope. Pagdating sa impyerno, wala na, tapos na. That's it. That's it.
Kaya ang tanong, saan kaya ako pupunta? Yan tanong sa atin eh. Kapag namatay ako. Kapag hindi mo alam kung saan ka pupunta, malamang impyerno pupuntahan mo. Kasi hindi yan tinuturo ng Bible. Sa Panginoon, laging merong kasiguruduhan. Kaya kapag hindi mo alam, saan ba ako pupunta? Ay, talaga pupunta ka sa impyerno. Kasi dapat alam mo. Sino ito naniniwala ka pupunta ng langit? Ang lakas mag-amen ngayong. Grabe! Pag talaga impyerno pinag-uusapan, talaga naman lahat na lang mapunta sa langit. Amen! No? Now, that's the question. No? Sabi sa verse 26, okay, malapit na po tayo sabi. And besides, there is a great chasm separating us. No one can cross over to you from here. And no one can cross over to us from there. Ako naniniwala ako, yung mga tao nasa langit, wala naman siguro silang pagnanasa na pumunta pa sa impyerno. Ang bottom line nito, meron daw, sa pagitan daw ng kamatayan, ng kapahamakan, at ng langit, meron daw na great chasm, ibig sabihin malaking bangin na namamagitan. Ano ibig sabihin daw? Na ang mga naririnig ay hindi makakapariyan. At ang mga nariyaan ay hindi makakaparinig. Ayan ang sabi po, no one can cross, as in no one. That's impossible. Pag diyan ka napunta, diyan ka na talaga forever. Amen. Kasi may bangin sa pagitan natin, may gulf dito na yung mga nandyan hindi makakalipat dito at yung mga nandito hindi makakalipat na dyan. Kaya nga yung purgatory, kinokondemn yun ng Bible na hindi totoo yun. Kasi yan na nga yung sinasabi ni Jesus. Are you with me? No? Ibig sabihin, kapag merong isang entrance papunta sa dalawang destinasyon, may isang entrance lang. Ano yung entrance? Kamatayan. At merong dalawang destinasyon na pagpipilian. It's either hell and heaven. Kung saan mapupunta ang tao, walang fire exit doon. Wala. Hindi na makakapag-cross over. Kaya kahit nagtanong sa, Pastor, pag-pray niya naman kasi namatay. Ay pag-pray ko, yung mga buhay na iniwan ang namatay. Pero yung taong namatay, wala na tayong magagawa. Wala na. It is appointed man wants to die and after the judgment. When you die, you're gonna please God. Wala, hindi ako po pwede na, sige na Lord, makipagbargay na kay Lord. You're gonna face judgment. Amen. At ang sabi diyan, walang exit. Walang exit. Kapag ang tao ay napunta sa impyerno, dito na magtatapos ang mercy at grace ni Lord. Wala na siya magagawa. Hindi niya pwedeng banggain ang kanyang salita eh. Wala na. It's too late, my friend. Mas pakikinggan pa ng Diyos yung isang taong nakomatos at di makapagsalita pero naniniwala ang puso. As long as may buhay pa. Kaya lang, ang kamatayan, hindi mo alam kung gaano katulin, kung saan, kung kailan, kung anong pangyayari. Hindi mo alam kung kontrolado mo kung anong oras ka matutulog, magpuyat ka, pero yung pagising mo, wala ka lang control dyan. Are you with me? Are you with me? No? Wala na. Hindi na mapapatawad ang kasalanan mo dyan pag napunta ang tao sa impyerno. Wala na. Tapos na yan eh. Hihintayin mo na lang yung tinatawag na white throne judgment, yung matinding poot ng Diyos na ibabagsak. Tumuya, hindi naniwala at nagmak sa Kanya. Wala na po. No fire exit. No? Sabi sa Bible, sobrang hirap pong mapunta sa impyerno.
Walang hanggang paghihirap. Gusto mong umalis, hindi ka makakaalis. Wala nga eh. Hindi ka na makakaalis talaga. No? Puro pagsisisi. Kahit anong hingi mo ng tawad, wala na. Hindi ka na pakikinggan. Hindi ka na pakikinggan. No? Kaya ikaw na humihinga ngayon, sabi mo sa katabi mo, mabaho lang yan, pero may pag-asa pa yan. Alam niyo po, sabi sa Bible, 2 Peter chapter 3 verse 9. I will end with this, no? The Lord is not slow in keeping His promise. Ano ba yung promise ni Lord na babalik siya? Akala ng mga, kasi noon, alam niyo po ba, yung sinasabi natin, kailan kaya babalik si Lord? Ang tagal na, ilang daang taon na itong naisulat eh. So, yung time pa nila, sila rin mismo naghihintay na. Para bang ang tingin mo dyan, yung mga tao, ano ba, babalik ba talaga? Eh, hindi. Kaya yan po yun. Kasi in 2 Peter chapter 3, yan po yung story po ng pagbabalik ni Jesus. The Lord is not slow in keeping His promise, as some understand slowness. Instead, He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. Hindi, kapatid, hindi man kamatayan, si Jesus babalik. At ang dahilan kung bakit ang tingin ng marami, ang tagal bumalik ni Jesus, ay napaka-valid po ng kanyang dahilan. Sipin mo, kung napabili si Jesus, dumating siya ng year 2000, tapos ka. Sino po dito nakakilala, ilang taon pa lang? Sino dito Christian ka na ng year 2000? Ha? Ay ako wala pa nun. Tuminto nga ako sa pag-aaral nun eh. Kasi sabi ko sa nanay ko, end of the world na. Oh, sa nanay ko naman, sige, huwag ka na mag-aral. Hindi na ako pinapasok na. Totoo yun, totoo yun. Totoo yun. Y2K yun eh. End of the world, diba yung nasabi? Sabi ko, paano ako mag-aaral? Ano eh, tapos na pala ang mundo. Oo nga, no, tama ka, huwag ka na mag-aral. Inalaman ko, matagal pa. Sige, aral ka ulit. Tapos na ulit ako. Could you imagine kung si Lord dumating ng year 2000? Ubus pala tayo rito. Sino po dito, Christian ka ng year 2000? Year 2000, Christian na kayo? Oo. O maliban sa kanila, sino pa po nakakilala sa Panginoon ng year 2000? Oh. Yari tayo. Sabi mo sa katabi mo, buti na lang, hindi dumating si Jesus. Kasi bakit? Sabi mo sa katabi mo, hinihintay ka niya. Eh, ba't ngayon ayaw pang dumating? Hinihintay pa ni Lord family mo, kaibigan mo. Kung si Lord ang tatanungin, gustong-gusto niya nang bumalik. Pero dahil ang Diyos sa kanyang pag-ibig ay kagandaang loob, ayaw niya ni isang mapahamak. Kaya nga dahilan na parito si Jesus eh. Para ano? Para magdala ng pag-asa sa tao. Dahil ang tao ay patungo sa kapahamakan. And the Bible says in John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish. Bakit may perish? Of course, meron. May torment nga eh. May anguish nga eh. But have an everlasting life. Yun lang pala. Eternal life sa damnation. Amen? No? And sabi dito, the Lord is not slow in keeping His promise, as some understand slowness. Bakit? Kasi ang Lord patuloy pa rin siya nagbibigay ng tsansa sa mga tao. Tsansa. Pagkakataon sa mga tao. Dito po ako magtatapos sa inyo. Balikan po natin yung istorya. Sa po rito,
Verse 27 to 28. Ano yung request? May request yung lalaking mayaman eh. Sabi yan, then the rich man said, please, Father Abraham, at least send him to my father's home. Kung wala na talaga ako, at least yung pamilya ko. Kakalungkot. O imagine, ang nanay mo, bait-bait sa'yo. Sinusuportahan ka niya, binigay niya buhay sa'yo ng magulang mo. Tapos meron palang spiritual placard. Papalayo ka. Saan ka punta na? Church, sige, paligo. Nagpainit na ako ng tubig, pupunta ka ng church, kain ka muna na. Imagine, habang lumalakad ka papalayo sa magulang mo, sa tahanan mo, merong spiritual placard sa nanay, sa tatay mo, sa mga kapatid mo na going to hell. Sakit. Amin mo ba doon? Kaya ang Lord, lagi siya eh. Ilang linggo na tayo dinidiscuss natin about others. About others. Kahit ako kay Lord, hindi na ako pinapatulog about others, about next generation. About families. Why? Kasi ayaw ng Lord na sino man sa atin mapahamak. Ayaw niya na maiwan family mo. Kasi mahirap sa impyerno. Hindi na makakalis ang tao dun eh. Hindi na makakalis. Kaya itong lalaking mayaman na ito, nag-request niya, at least send him to my father's home. For I have 5 brothers. And I want him to warn them so they don't end up in this place of torment. Mabigyan sila ng babala. Maipaalam sa kanila. Parang awa mo na, maipaalam sa pamilya ko. Ang mabuting balita upang hindi sila humantong sa pagdarusa na meron ako. Ipaalam. Alam mo, nung binasa ko to, minsan nag-isip tayo kung sino ilalagay natin sa prayer for 3. Huwag ka nang lumayo. Ayan o. Father's home. Family. Unahin. Unahin ang pamilya. Unahin ang pamilya. Tama? Oo, masaya ka. Nagpupunta ka sa church. Nag-worship ka. Nagpapagamit ka sa Panginoon. But the reality is this. Hell is real. Every soul is priceless. What shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Talagang may kapahamakan eh. Talagang may pakapahamakan. Amen? And then sabi po dito sa verse 29, so I want to warn them so they don't end up in this place of torment. Verse 29, but Abraham said, Moses and the prophets have warned them. Your brothers can read what they wrote. Bakit? Kasi hindi na nagkulang ang Diyos eh. Pinarating niya na yung mabuting balita mula nga sa langit. Diyos na nga nagkatawang tao eh. Amen. Mula pa sa simula, talagang sinadya na ng Diyos na nasagipin ng tao, nasakluluhan ng tao, iligtas ang tao. Ganun ang Panginoon, napakabuti niya eh. Lahat ginawa niya eh. Kinakausap ka ng Lord sa mga pangyayari. Kinakausap ka ng Lord sa mga mensahe. Maging sa pagbagsak ng taon, kinakausap ka ng Panginoon. Sa pagtulog mo, laging gumagawa ang Diyos ng dahilan, ng paraan, para makilala mo siya. Dahil hindi nga nais ng Diyos ang sino man ang mapahamak. Palagi yon. Palagi ang Diyos. Gumagawa siya ng daan. At ang sabi pa rito, the rich man replied, no, Father Abraham, but if someone is sent to them, nakipagtalo pa, from the dead, then they will repent of their sins and turn to God. But Abraham said, if they won't listen to Moses and the prophets, they won't be persuaded even someone rise from the dead. Kung hindi sila naniwala rin naman sa salita ng Diyos eh, ano naman sa isay ng muling pagkabuhay ng Panginoon? Wala rin eh. Ikaw ba nung gagawin mo kapag isang mahal mo sa buhay kumatok sa iyo isang araw?
nalaman mo yung mahal mo sa buhay na namatay, humatok sa iyo isang araw, pagkatok, tok, pagbukas mo, tatakbo ka sigurado, patay yan eh. Hindi mo naman pwede sabihin, ay, welcome. Salamat naman at buhay ka. Hindi mo gagawin yun. Tatakbo ka, hindi ka maniniwala. Are you with me? Andyan ang salita ng Diyos, pinapangaral ang salita ng Diyos. Moses and the prophets, ikaw na yun eh. Sabi nga, Lord, you will be my witnesses. Tayo yun. Tayo. Sa lahat ng bansa. Kasi bakit? The bottom line, marami po ang makakilala sa Panginoon. Amen? Amen? At nais ng Diyos na tayo po ay maligtas. Kaya po ang church po natin talagang intentional. Umabot tayo ng buhay ng mga tao. Nagpapasalamat ako. Especially sa mga kabataan. Kahit sobrang init, humahayo po sila. Nagmi-mission po sa Bayugo. Sabi ko, grabe. Grabe po. Kasi seryoso po ang Diyos eh. Hindi nagbibiro ang Diyos. Hindi po siya nagbibiro. Amen? Sabi niya, ang dahilan kung bakit di pa siya umaalis, nais niya ng sino man ay mag-repent. Eh, hindi umabot din yung lalaki sa pag-repent. Alam niya naman pala yung gagawin eh. Hindi niya lang in-accept. Hindi niya lang in-accept. Andiyan ba tayo? No? Yung makikita mo, kung marinig mo lang yung mga tao mapapahamak, talaga madudurog ang puso mo sa sigaw nila eh. Maaaring sinasabi na, bakit hindi mo sa akin pinakilala yung si Jesus? Bakit di ka naglagay ng oras man lang, nagbigay ng oras sa akin para abutin ako? Totoo palang may kapahamakan. Pero bakit hindi mo binahagi sa akin? Tapos sasagot natin, kasi. God loves you so much. Kung seryoso ang impyerno, seryoso din ang Diyos na ang tao mapunta sa langit. Tanging exit lang sa kapahamakan. Walang iba kundi ang Panginoong Yesus. Tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Whoever believes, not behaves, but believes. Believes. Paniwalaan mo na si Jesus ay namatay para bayaran lahat ng kasalanan mo, linisin lahat ng karumihan mo. Tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon. Pag sinabing Panginoon, paluklukin mo siya sa trono ng puso mo. Na from now on, Lord, not my will, but your will be done. You are my Lord, you are my Master, you are my King. And you are my Savior. You are my Savior. Hindi po komplikado ang kaligtasan. Si Jesus lang kailangan mo. Si Jesus. He is the only way. And no one comes to the Father except through Him. Not good works, not religion. Hindi pastor, hindi pare, hindi sino man, si Jesus. Hindi ang mga santo, si Jesus lang. Because no one comes to the Father, to the kingdom of God, except through Jesus Christ. Tanging ang pangalan lang ng Panginoong Yesus ang may access sa langit upang ang tao ay maligtas. Kaya kung iniisip mo, Pastor, ligtas na kaya ako? Kapatid, ang totoong ligtas, alam niya na ligtas siya. Kasi ang banal na Espiritu ang nagpapatotoo sa iyong Espiritu na ikaw ay anak ng Diyos. Yes. Alam mo yun. Alam mo. Pag tinanong ka, ligtas ba ako? Yes. Yes. By the grace of God, ligtas po ako. Amen? Amen?
And then, maging totoo si Lord sa atin. Kasi sabi ko, based on my experience and my observation, sabi sa Bible, in the last days, maraming tatawag kay Lord na Panginoon, Panginoon. Pero sabi ni Lord, hindi ko kayo nakikilala. What do I mean? What do I mean? Sabi ni Lord, why do you call me Lord, Lord, and do not do what I say? What do I mean? Kapatid, yung paniniwala mo na tama ay may bunga ng tamang pamumuhay yan. Ano ibig sabihin? Baka makuha kayo sa trick. Yung akala mo sapat na yung naniwala ka and then gagawin mo na lahat ng gusto mo, kung ano maisipan mo kasalanan, pero nilagay mo lang sa isip mo, basta si Jesus. Talaga, hindi po ganun yun. Kaya nga po in the book of Ephesians, sabi ng by grace we have been saved. And book of James, sabi niya, faith without action is also dead. Why? Because si Paul, sinasabi niya, how can I know that I am saved? Si James naman sinasabi, how can I show that I am saved? That I am saved. Kaya makikita mo isang tao na ipag-isa kay Kristo, merong bagong buhay. He is the new creation. The old things has passed away and the new has come. Kasi baka mamaya mapunta ka sa side na, kasi sinabi ni maniwala lang eh. Oo, pero yung totoong paniniwala, yung buhay na paniniwala, yan yung paniniwalang nagsuko ka ng buhay sa Panginoon na binigay mo sa Kanya. From now on, Lord, ikaw na magpatakbo ng buhay ko. Ikaw na, Lord, ang mabuhay sa akin. Ang kagustuhan mo nang mangyari sa akin, hindi ang kagustuhan ko. And then paniwalaan mo yon na kahit minsan nadadapa ka, pero alam mo, sa ginawa sa'yo ng Panginoon, no, hindi ka mahadlangan sa pagpunta sa kaharian ng Panginoon. Amen? Kaya, ang tanong sa atin kung mamamatay ka ba ngayon? Yan, direct to the point. Saan ka kaya pupunta? Saan? Pwede ba tayong lahat ay tumayo? Kung hindi ka sigurado sa kaligtasan mo, ang Panginoon po ay nagbibigay sa atin ng kasiguraduhan because God is not the author of confusion. Ang Diyos po ay may kasiguraduhan. May kasiguraduhan. Habang may buhay, palaging may pag-asa sa Panginoong Yesus. Palaging may pag-asa. Kaya ngayon, kung ikaw yung tao na hindi ka sigurado kung saan ka pupunta, sa umagang ito, nais ko na tanggapin mo ang Panginoong Yesus ng totoo sa puso mo bilang Panginoon na tagapagligtas. Bilang Panginoon na tagapagligtas. Dahil sa Kanyang ginawa, tayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan. Kung saan makakasama po natin ang Panginoon sa pangwalang hanggan. At kung ikaw naman yung tao na alam mo, nakasisigurado ka na ligtas ka, kung hindi ka man magigising mamaya sa pagtulog mo, alam mo, pagdilat mo, makikita mo ang Panginoong Yesus. Pasalamatan mo ang Panginoon. Kasi siya ang unang humakbang para makilala mo siya. Amen? Amen? Hindi ikaw ang nakatagpo sa Kanya, siya ang kumatagpo sa iyo. Gumamit siya ng mga pangyayari o tao para makilala mo siya. Pasalamatan mo ang Panginoon. Pasalamatan mo rin yung tao na ginamit ng Panginoon. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, sa umaga pong ito, pinag-usapan po namin ang katotohanan na nakasaad sa iyong salita patungkol sa kapahamakan, sa impyerno. Panginoon, Ikaw ang lunas sa pinakamalalim na problema ng tao. Walang ibang solusyon at sagot kundi Ikaw lamang, Panginoong Yesus.
Ikaw ang tanging daan upang ang tao ay makapasok sa iyong kaharian. Panginoong Yesus, sa mga oras pong ito, hiwalay po sa iyo ang buhay namin ay makasalanan. Nagkasala kami. Nagkasala kami sa iyo na naging marumi ang aming buhay. Pero sa punto na to, Panginoon, humihingi po kami ng tawad po sa iyo. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Patawarin niyo po kami, Panginoon. At sa oras pong ito, Jesus, kinikilala kita bilang Panginoon na tagapagligtas ng aking buhay. Ikaw ang Diyos na namatay para sa akin upang tubusin ako sa tiyak na kapahamakan, bayaran ang aking mga kasalanan. Panginoong Yesus, tinatanggap kita sa aking buhay. Binubuksan ko ang aking puso. Pumasok ka po at maghari bilang Panginoon ko at tagapagligtas. Ngayon, Panginoon, ako ay may kasiguraduhan dahil ang iyong salita at pangako ay hindi magbabago kailanpaman. Na ang sino mang manampalataya sa iyo, Panginoong Yesus, ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Salamat po, purihin ka, Panginoon. Sa mga nakakilala sa Panginoon, pasalamatan natin ng Diyos dahil ang Diyos ang umatagpo sa atin, ang Diyos ang nag-first move sa atin upang tayo ay makakilala sa Kanya, makalapit sa Kanya, maalis ang talokbong sa ating isipan. Ang Panginoong Yesus, siya ang gumawa upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at maligtas sa tiyak na kapahamakan. Panginoong Yesus, salamat po sa biyaya at habag mo. Kung wala po, Lord, ang iyong ginawa sa amin, kapahamakan na naghihintay po sa amin. Pero dahil sa ginawa mo, ikaw ang namatay upang sa iyong kamatayan kami ay magkaroon ng buhay. At ang buhay na to, Lord God, ay magpapatuloy sa pangwalang hanggan, Panginoon. Salamat sapagkat ang sabi ng iyong salita, ang sino mang nasa iyong mga kamay, ay walang sino mang makakaaga. Wala nang magagawa ang kaaway, Panginoon, upang pahintuin ang pag-akit namin sa iyong kaharian. Salamat sa kasiguraduhan. Salamat sapagkat ang pag-ibig mo ang siyang tunay na matibay na humahawak sa amin. Lalo sa mga panahon na kami po'y nakabibitaw, salamat dahil ang pag-ibig mo, kahit kailan, hindi kami bibitawan. Salamat, Panginoon. Walang makapaghihiwalay sa pag-ibig mo sa amin. Panginoon, patuloy po kaming sasandal at didepende sa iyong habag at biyaya sa aming mga buhay. Hayaan mo, Panginoon, ang buhay namin na niligtas mo ay maging instrumento sa kaligtasan ng maraming tao. Maraming buhay, O Diyos, ang makapakinig na mabuting balita at maalis sa kadiliman upang madala mo sa iyong kagilagilas na kaliwanagan. Panginoon, salamat po. Salamat po dahil binigyan mo kami ng buhay na walang hanggan. Ito po ay libreng kaloob mo. Pero Panginoon, binayaran mo to ng iyong dugo at buhay upang maging libreng kaloob sa sino mang tatanggap. Salamat po ng marami. Niluluwalhati ka po namin, Panginoon. Salamat sapagkat ika'y patuloy na nagbibigay ng pag-asa, ng pagkakataon sa sino man na makapagsisi at makilala ka upang walang ni isa ang mapahamak. Lord, salamat po. Salamat po. Pinupuri po kita at dinadakila, Ama, sa lahat ng ito. Sa pangalan mo, Jesus. Amen.